Hello, good evening, everyone. Good evening. Hi. Uh, still here live sa ating Season 2, Episode 5. Yeah, let's see our topic for today. Yan, so we are still here at Live Architalk Podcast with Architect Syra. So we are here in our Season 2, Episode 5. So our topic would be Feng Shui sa Bahay. Still sponsored by Bostik Philippines Inc. Okay, so kamusta kayo dyan? Kamusta? So thank you so much sa lahat na nagsusupport ng ating podcast and ang ating live, no? So thank you so much. And so hopefully huwag kayong magsasawa and i-share nyo lang din to para may matutunan din yung iba na knowledge or may makuha rin silang knowledge, okay? So ayan. So right now, ayan, so what else ba? Medyo na rin tayo sa bare months, no? So holiday season. So medyo ito yung time na nagpaplano yung mga homeowners to build their dream home, no? So ito yung parang planning stage itong fourth quarter ng taon. Diyan nagpa-plan ang mga homeowners natin, ang mga na kung ano yung gusto nilang ipagawa, no? So kailan nila gusto ipagawa kasi tag-ulan, no? So ito yung rainy season natin and next year papunta na ulit naman tayo sa summer season, no? Kaya dito yung preparation natin, no? So kaya ito yung right time para mag-research, magtanong-tanong, manood ng mga ganitong mga live, mga videos na information para sa ating dream home, no? So in preparation for our dream house. Okay? So, ayan. So wag na nating patagalin pa at medyo maganda tong topic natin ngayon at marami akong pwedeng i-share, no? So actually this is not tong feng shui, this is not the more on bookish feng shui, or this is only the traditional way dito sa ating sa Philippines, no? The traditional way how we do our homes, yung mga bawal, ganyan, yung mga traditions na ginagawa, no? So hindi siya yung base talaga sa inaral na feng shui, ganyan. So ayan, sorry din at medyo parang na-confuse yung some dun sa title natin, no? So pero this is the traditional mga traditional na beliefs ng mga Pinoy. Yan. So it's really here in the Philippines yung mga practices natin, no? Mga kung ano yung mga bawal itapat, mga ganyan, no? So ayan. So very interesting and ayan, stay tuned. Okay. Ayan. Okay, first item dito sa aking list. Okay? Kayamanan sa pundasyon ng bahay, mga barya. No? So, eto yung mga kasi usually 'di ba sa foundation or pundasyon ng bahay natin, naglalagay sa site kami sa practice namin sa site, 'pag 'yun may ginagawa kaming bagong construction and yung talagang totally new construction, maggagawa kami ng panibagong footings, panibagong columns, 'no, panibagong columns, 'yan. So, dun sa pinakabuhos, 'di ba, usually maghuhukay ka ng malalim, 'di ba, minsan 1 meter or more dun sa
below the national grade line, no? Yung below dun sa ating yung ating sa pinaka-main na lupa, no? Or roadside, yan, road line. Below nun, maghuhukay pa sila, no? So, pagka nakahukay na, yan, so naka-prep na, magpe-prep tayo, 'di ba, ng mga reinforcement, reinforced steel bar, yan yung mga pwedeng 16 mm, 10 mm, 12 mm, yan, yung mga rebars, no? So, yan, aayusin na, ilalatag nila yan pa square or kung ano yung size ng yung foundation, and then saka siya bubuhusan, 'di ba? So, and papunta na yun sa column, yun, yung pataas na yun. So, kami sa site, before namin siya buhusan ng cement, 'di ba? May mixture ang cement, sand, and water. No, bago namin siya buhusan, sinasabi na namin sa client, "Ma'am, meron po ba kayong gustong i-ano dun sa foundation, isabog?" Parang usually meron silang mga coins, yan, mga coins. Meron silang gustong itago dun sa mga foundations to make it more, ang meaning naman nun is para tumibay, no? So, pampatibay, no? So, kaya yun, naglalagay sila ng yan nga, yung mga parang para sa kanila treasure, may mga coins, old coins sila diyan, old or new, depende na sa owner kung ano yung gusto nilang ilagay dun sa foundation bago ibuhos, 'di ba? Kasi ano na yan, eh, parang last time mo na yan makikita yung foundation, 'di ba? Kasi siyempre tatayo mo na yan, hindi mo na yan mabubungkal pa. So, it's a very ceremonial time na binibigyan namin ng chance yung mga owners na ayun, maglagay dun ng kahit ano, 'no. So eto, yun siya, yan yung kayamanan sa pundasyon ng bahay, mga barya, yan, 'di ba? So, yan, binibigyan namin sila ng chance yan. So, yan, yung for some na naniniwala, 'no. So, and for some naman na hindi, wala naman din problem, 'di ba? So, siyempre iba-iba tayo. So, siyempre wala naman 'yan. So, siyempre nasa psychological ano pa rin naman natin 'yan kung magiging maganda yung magiging tayo ng bahay or magiging masaya ba yung loob ng yung mga titira, mga ganyan, 'no. So, magiging maswerte ba yung bahay, ganyan. Siyempre nasa tao pa rin naman 'yan. So, eto lang yung mga nakaugalian nating mga Filipino, 'no, Filipino traditions. Yan, okey. Next is nakadiin na barya sa pinto. Yan, okey. So, eto medyo ni-research ko din kasi medyo parang, hindi kami masyadong hindi ko masyado 'tong nakikita or ina-adapt sa family. Pero siyempre nag-research ako, so, kasama pala siya. So, kaya parang, minsan may nakikita ba kayong mga barya sa pintuan na nakadiin, na sometimes kasama siya sa cement, eh. So, sabi ko, "Ay, yun pala yun, may meaning pala yun." So, ano rin pala siya, isa rin pala siya sa, parang, pampaswerte or nagdadala ng good fortune or good luck or, wealth, 'yan, ganyan, 'di ba, na nasa pinto, 'yan. So, pero ano na lang, parang hindi na ako masyadong nakakakita nito sa ngayon. Hindi na siya masyadong napa-practice or siguro yung mga old houses before, 'yan. So pagmasdan niyo minsan 'pag napupunta kayo sa bahay, 'yan, may makikita pa kayong gano'n. So yun pala yun, 'no, nakadiin na barya sa pinto, 'yan, nakadiin na barya sa pinto, 'no, 'yan. Next is, 'yan, ang padugo ng hayop para sa pundasyon, okey? So ito naman yung padugo, so yun nga, same din 'to nung bago mo buhusan yung footings mo, yung foundation, 'no. So, eto naman, kami naman sa site, kami ang gumagawa nito, hindi client, 'no.
contractor or yung designer 'yan. So yung contractors, siya yung gumagawa ng padugo. So, ang gagawin namin diyan, masaya siyempre ang mga tao sa site niyan kasi may libreng may pa-lunch. So, siyempre yung pinadugo niyong manok, kami usually manok ang kasi madali lang 'yan, mabili sa market. So, um siyempre lunch na rin nila 'yun, lunch nila ng ating, mga skilled workers, ng ating mga workers, yung manok na 'yun. So, masaya sila diyan 'pag nagpapadugo kasi may free lunch 'no. So, minsan ginagawa nilang tinola, or, 'yan sinigang ganyan, 'di ba? So, ang reason naman nun is parang siya yung offer mo para maging safe yung pagiging yung construction niyo 'no. So siya na yung parang ally 'no. Kasi, 'di ba nga yung before nga parang pagka may kino-construct na malalaking mga gusali, buildings, 'di ba, parating merong kinukuhang buhay or may naaaksidente, 'di ba, may mga ganyan. So, para maiwasan yun is nagpapadugo tayo at the, first before yung buhos 'no, before mag-pour ng concrete dun sa ating mga footings or foundations 'no. So, yun ang purpose niya 'no. So, pero parang may naririnig din rin na pangpatibay na rin naman. So, pagpatibay pero nung I research it, yun pala talaga yung akala ko dati para tumibay ganyan, yun pala alay pala siya para sa safety ng mga workers na gumagawa dun sa pinaka-site 'no. So, yun pala siya, yun pala yung talagang niya. So, um, meaning nung pagpapadugo 'no, sa mga pundasyon, 'yan. 'Yan, pero usually kasi nakakita na ako niyan 'di ba, siyempre sa site, konting-konti lang naman din yung dugo talaga na lalabas 'di ba. So, ayan pasintabi po sa mga nagdi-dinner 'yan, so konting-konti lang talaga. So, it's just a ceremony 'no, so just ceremony and yun nga, pa-lunch na rin sa workers, oh 'di ba, 'yan. So yun. Pero siyempre, papaalam pa rin natin 'yan sa client kasi siyempre may clients na hindi naniniwala or siyempre na ayaw nila ng gano'n, 'di ba, may mga gano'n din naman. So, papaalam natin. Kasi pagka ayaw siyempre discretions pa rin nila 'yon na 'wag nating gawin, 'di ba? Kasi siyempre bahay pa rin naman nila 'yon. So, sila pa rin yung titira do'n 'no. So, parating, let's ask for yung, okey lang ba, ganyan or 'yan. So, courtesy, 'yan. Okey? Okey, next is ayan, oro, plata, mata, okey? Ang ibig sabihin pala niya is gold, silver, and yung last, yung mata is death or bad luck, okey? So, ang oro, it means gold, plata means silver, mata means death or bad luck, okey? So, yan pala yung meaning niya. Ang alam ko lang kasi diyan is yung oro, plata, mata. So, actually kami since college days ko nung nag-aaral pa lang ako ng architecture, pina-practice ko na 'to, 'no. Kasi siguro sinasabi na 'yun sa'min talaga na always keep in mind 'tong ganitong tradition even though hindi ka talaga naniniwala or may iba kang bawal 'to sa religion mo, ganyan. Pero keep in mind na kasi baka yung client mo is naniniwala and nagkamali ka ng design dahil hindi mo 'to alam. 'No? So, ako parating 'yan kahit nag-aaral pa lang ako, binibilang ko na yung steps na nangyayari. Kasi this is sa steps sa stairs, 'no? So, kung ano yung pinaka-last na landing, dapat 'wag tatapat sa mata. Kasi mata means death or bad luck, okey? So, it's okay to end on oro or plata. So, ibig sabihin lang niyan siya, 'wag siya oro, plata, mata, 'wag siyang divisible by 3s, ano. So, kasi pagka-15 'yan, 'di ba, tatapat siya sa oro, plata, mata, 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 okey. So, 'pag 15 tatapat siya sa mata, okey. So, parating, ino-note natin 'yan as a designer, 'di ba, 'yan. So, it's really important kasi 'di ba pagka naitayo na, na-construct na ta's biglang naniniwala pala yung client, hindi niya na-check 'pag
naitayo na yung bahay tas binilang niya yun, naku lagot ka, 'di ba? So keep that in mind. Ano lang naman, eh, okey na rin na umiwas, 'di ba? Para, kaysa, kaysa hindi natin siya alam 'no, mas mabuti na yung may alam, o 'yan, 'di ba? So ayan, pina-practice ko 'to. And yun nga, yung sa first from the ano pa lang, from the road side, yung pinaka-steps mo papunta ng bahay, nagsa-start na dun ang bilang, 'no? So sa ang diskarte diyan sometimes, 'di ba, minsan hindi maiwasan, 3 steps talaga, eh, ganyan. Minsan, liliitan mo yung rise niya. So ang tawag kasi dun yung riser and then run, 'di ba? So ito kasi yung pinakataas niya ng stairs and then yung run niya yung pinakaapakan, okay? So, puwede mo siyang dayain dun sa height ng, riser and run 'no, depende kung saan babagsak yung pinaka-stairs, 'no. So, yun yung mga techniques na puwede nating gamitin para masunod natin or ma-adapt natin 'tong, itong tradition na ito, 'no, okey. Okay, next, ayan. Ayan, bawal itapat ang pinto sa isa pang pinto. Okay. So, eto naman, ang belief ko dito, or ang practice ko dito is 'pag nagde-design ako, for example, 'di ba merong main door and then merong service door, 'di ba? So, yung service door siyempre palabas na 'yan. So, ang main door kasi, 'yan yung na diyan na pasok yung blessing, 'di ba? Yung lahat ng wealth, lahat ng good fortune, lahat 'yan yung entrada, parang 'yan yung pinakabibig niya. Pagpasok ng blessing sa'yo, dapat hindi lalabas agad. Yun lang yung thought nun 'no. So, dapat hindi siya lalabas agad dun sa service door, 'no. So, ang technique, yun nga, ililihis mo talaga siya ng openings, yung service door, 'no. Pero kung ang door mo is hindi pa naman siya palabas, 'no, so ang thought nun is dapat palabas yung door. Pero meron kasing door na, hindi naman lalabas, 'no, nasa loob ka pa rin. So, for me, acceptable pa rin yun. Kasi hindi naman lumabas yung blessing, naiwan pa rin sa loob kasi nga hindi naman ano, eh, palabas yung door, 'no. So, yun ganun ang aking practice diyan, yan ang aking practice, 'no. So, ito rin sinusunod ko rin talaga 'to. Ever since nag-aaral pa ako ng college. So, hanggang sa na-adapt ko siya siyempre dito sa practice, i-a-apply natin siya, 'no? Although kahit na ano man yung religion mo nga ganyan, kasi since you are designing houses for different people o different clients, different homeowners, you need to consider these things. No, you need to adjust, compromise, understand. Okay, to their needs, no, okay. Okay. What else? Yan. Bawal itapat ang pinto sa salamin. Okay. Yan. So, parang same ano siya, same logic ang understanding ko niyan. Kagaya nitong ano, nitong recently. So mayroon din kaming, mirror na malaki. Nasa ano siya, second floor siya before, nasa kwarto siya dun, nasa kwarto. Pero ibinaba na nga namin since, walang masyadong nakakagamit dun 'no. So ang nangyari is, binaba namin siya dito sa living area and yung nung pinapakabit ko siya sa asawa ko 'no. So I make sure na hindi siya tapat ng main door 'no. Ang ibig sabihin nun, kasi 'di ba, sabi ko nga sa inyo ang main door is yung entrada ng mga blessing, papasok siya. 'Pag may nakita siyang window, magba-bounce back agad. Or I mean not window, mirror, 'yan. 'Pag may nakita siyang mirror, magba-bounce back agad yung blessing, yung good fortune, good health, or any 'yan, 'di ba? Any good, karma, all
positive things, no? So ano siya, re-reflect kasi ganun ang ginagawa ng mirror, 'di ba? So it reflects yourself or kung ano man yung nasa harap niya. Kaya yun, yung sa amin pinalagay ko siya sa may likod ng ano, sa may bandang kitchen tuloy, ayan. Sabi ko, "Okey lang diyan, puntahan na lang yung mirror 'pag kailangan." 'No, so yun, medyo nakatago yung mirror kaya, okey lang kasi sabi ko nga, bawal kasi siyang itapat. Yun. So yan, 'di ba? What else? Yan, next is yan. Bawal itapat ang pinto sa hagdan. Yan, okey. So, eto rin is ano rin 'to, medyo old old na rin talaga 'to na kasabihan ah, na yun nga eto medyo hindi ko masyadong alam kung bakit. 'No, so pero parang tinanong ko siya before sa father ko 'no, parang naalala ko lang. Sabi ko siyempre matanong ka, 'di ba? Bakit gano'n, 'di ba? Eh, pero merong namang mga meaning, 'di ba? Yung mga nauna kanina na-explain natin, merong siyang meaning kung bakit gano'n yung ginawa nila. Pero yung hagdan, medyo hindi ko sure kung bakit 'no, pero ang sabi. No, parang natanong ko siya before sa father ko. Parang ang or narinig ko lang, kasi pagka tapat siya sa ano, sa door parang kapag eto medyo joke na 'to siguro ewan ko, pagka nahulog ka kasi parang dire-diretso ka sa labas, parang gano'n. Kasi magkatapat lang siya, 'yan. Kaya parang hindi talaga puwede or parang bad luck siya, bad luck siya talaga. Na tapat ang yung pinaka-stairs mo sa main door, 'no. So, hindi siya talaga ginagawa. So, parang, yun nga bad luck ang dating, 'yan. So, yun siya. So, siguro 'pag meron pa kayong mas deeper meaning dun sa hagdan, comment niyo lang 'no, para malaman ko din 'no, comment down below 'no, ayan. Okey. Okey, what else? Ayan. Bawal itapat ang pinto sa pader, okey. So this is parang medyo pare-parehas na sila, 'no? Parang same lang din siya sa bawal itapat ang pinto sa salamin, 'no? So kasi hindi ano, parang na-stop dun yung blessing, hindi pumasok, 'no? Yung good aura, ah, yung magandang ano, hindi hindi nakapasok kasi na-block ng wall. 'No? So, kaya maganda rin yung mga open space planning, 'di ba? Na, na pagpasok mo, open agad. Kaya 'di ba minsan maaliwalas, masaya, may nakaka-feel kayo ng gano'n, na sa bahay, ang sarap naman mag-stay dito, it feels relaxing, ganyan. Pero may bahay kayo din na napupuntahan na parang, ayoko mag-stay dito ng matagal, gusto ko ng umuwi, 'di ba? May mga gano'n kayong nafi-feel, 'di ba? So, kaya planning talaga is very important, 'yan, 'di ba, planning, okey. Okey, what else? Ayan, bawal itapat ang pinto sa matutulis na istruktura, okey. So, this one naman is, yung ano, yung siguro meron siyang parang sculpture na talagang parang spike-spike siya, ganyan, 'no. So, pero for this spike-spike ang ano ko dito is, siguro yun pa rin kasi basta napaka-important kasi ng main door, 'yan yung ano, yan yung ano, yung bibig ng pagpasok ng blessing, 'yan yung opening, kaya sobrang important niya. Kaya yung itatapat mo sa kanya is 'wag naman yung mga spikes, 'di ba? Kasi 'di ba baka alam mo yun, ah, nagba-bounce lang din siya or 'yan. Medyo hindi ko rin masyado pang ma-explain, matutulis, pero siguro connotation lang na matutulis is parang para sa'kin is parang parang death, ganyan. Kasi sharp object, 'di ba? So, 'yun yung parang connotation ko para sa akin diyan, 'no? So, 'wag na lang din natin itapat. And also sa'kin yung
pagka naman ako nagde-design ng fence, 'di ba may mga fence na matutulis, 'di ba, ganyan. Actually, hindi na ako gumagamit ng gano'ng design, ayoko ng gano'ng design. So, siguro may ano rin siya dito sa saying na 'to or tradition na 'to, dun sa mga sharp objects 'no. Medyo iwasan niyo yung sharp objects and, yun hindi sa mga fence ganyan. Pero siyempre merong clients na, "Ay hindi gusto ko yung matutulis ganyan, ano sa mga magnanakaw," ganyan, 'di ba, gano'n. So, pero minsan dini-discourage na namin silang gano'n or option kami ng ibang design baka may magustuhan pa sila ganyan. 'Di ba, para hindi na gano'n yung, maging talagang yung tusok-tusok 'no. So hindi na siya uso 'di ba 'di ba? So ngayon modern ano na, more on ano na talaga minimalist, contemporary, 'yan, zen type 'di ba? So, medyo hindi na uso yung mga gano'ng tulis-tulis sa ngayon kaya, 'yan hindi rin ako gumagamit ng ganiyang design, 'yan, sa mga fences. Okey. What else? 'Yan. Bawal itapat ang pinto sa orasan, okey? Ayan. So nung siyempre na-research ko din 'to, nag-research din ako 'no. So nabasa ko 'to, pagtingin ko dun sa meron ba kaming clock, ganyan sabi ko. So, okey wala naman. Okey, goods tayo diyan 'no. So yun pala, so bawal pala siya 'no, bawal itapat ang pinto sa orasan, okey. So siguro yun nga, sobrang ano kasi, sobrang careful tayo dapat sa yun nga, sa pintuan na design kasi 'yan yung pagpasok pa lang yung mga bisita mo, kayo, 'di ba? Yung pagpasok mo pa lang, siguro para sa'kin, siguro pagpasok kasi 'di ba ta's makikita mo kaagad orasan, eh, ang bahay magpapahinga ka, 'di ba? So, siguro gano'n kaya 'no, na para pagkita mo, nagmamadali ka na naman, ganyan. So, para sa'kin connotation ng oras is parang, you're on a deadline, your time is coming or not enough, ganyan. Parang yun yung connotation ng time kasi, instead of living at the moment, you are looking at the time na, "Do I still have enough time?" Ganyan. Parang gano'n na, yun ang connotation sa'kin. Kaya siguro pagpasok mo pa lang, 'wag naman bumugad agad yung ano, for example, kauuwi mo lang ng bahay, 'di ba, from work, 'di ba? So, oo nga maganda na ilipat mo na lang siya ng ano, ng lugar 'no. 'Yan, 'no. Okey, what else? 'Yan, bawal itapat ang pinto sa kama. 'Yan. This one also is ano, yung ang tradition natin dito is yung 'wag mong, yung paanan mo is 'wag sa may pintuan. 'Yan 'no. So ang ano ko naman nito, parang ang nasa isip ko nito kaya gano'n is parang puwede ka kasing, hilahin, gano'n. So, parang hihilahin ka ng palabas sa paa 'no. So, ang maganda is, ah, 'wag ano siya, parang opposite. Ang magandang design ng bed is kita mo yung door, 'yan, gano'n. Kita mo siya, ah, kita mo, eto yung, ano mo, kita mo yung door. Naku, teka wait lang, na medyo nalito ako. Bawal itapat ang pinto sa kama 'no. Okey. So, parang medyo nalito ako. Paano nga ba yung practice ko dito? Ang practice kasi is dapat kita mo yung, so ang baliktad pala, dapat pala hindi ka nakatalikod. So ang itatapat mo is yung ulunan pala. So gano'n pala kasi since baliktad pala yung kanina kong na-explain, hindi pala paanan, it's yung ulo 'no, yung ulo. Kasi ang pinakamagandang design is kita niya yung door. For security reasons 'no, for security reasons na siyempre kung may papasok bigla kita mo 'no, hindi yung, hindi yung
nakatalikod ka sa door, no? Kasi andun yung ulo mo, no? Yan. So, pero syempre, it still depends sa layout ng bahay, no? So, and also kung talagang wala ng choice, 'di ba? Pwede naman din nating hindi rin naman sundin. So, syempre nasa tao pa rin naman 'yan, no? Hindi naman porket ganito, ganyan, ganito na yung mangyari, ganyan. Hindi naman gano'n. Pero yung proper layouting lang of the beds, no? From the door. Okay? Yun. So, medyo nalito ako doon. So, parang ang ano pala nun, dapat hindi ka nakatalikod sa door para kita mo siya. Kita mo yung lumalabas sa pinto, pumapasok, ganyan. So, ganun, yun pala siya. Okay? Alright, alright. Yan, medyo, gana tayo, nag-glitch. Okay? Alright. So, that's it for our topic. Okay. Ayan. So, that's it for our Season 2, Episode 5. Okay? So, this episode is still sponsored by Bostik Philippines Inc. Okay? So, this will be their last episode na sponsored by Bostik. So, they sponsored episode 1 to episode 5. Yan. So, thank you so much kay Bostik for that. Okay? So, and always, diba, like, follow Bostik PH on Facebook, Instagram, and YouTube. Okay? And also, their Bostik No More Nails, Bostik Ultra Fino Skim Coat are still available on Lazada, Shopee, and Zalora. Okay? And for our next episode, episode 6. Okay? So, this will be, and this is sponsored by Boysen Paints. Okay? So, ang episode natin next week naman is sponsored by Boysen. Okay? So, our topic for next week, yan, abangan nyo, how to avoid risky contractors. Okay? So, medyo maano rin tong ating next episode next week. No? Okay? And also another, gusto ko lang pala din i-congratulate ang lahat ng architects, United Architects of the Philippines, kasi nanalo sa case versus mga civil engineers, no? So, yun, meron kasing case na nahatulan na ng Supreme Court na only licensed and registered architect are allowed to sign and do the architectural plans, sections, architectural elevations, 'di ba? Roof plan, 'yan. So lahat ng mga pang-architectural is pwede mo lang siya ipagawa sa mga architects. Okay? So yan ang kakalabas lang ng Supreme Court or case na to na result. No? So I really would like to congratulate all architects and especially the United Architects of the Philippines sa pagkapanalo na to. No? Okay? So yun nga. So it doesn't mean naman syempre na since natalo yung mga civil engineers, no? So it's still civil engineers are still part of the construction. We still need them, but we also have our parts to do. Okay? So, sa'yo ang architectural, sa amin ang architectural, sa'yo ang structural. Yan, di ba? So, may kanya-kanya tayo. So ayan, syempre, as an architect, so happy na, and I would like to, i-disseminate lang natin yung information para malaman din ng mga netizens, 'di ba, ng mga tao na eto na yung rules, no? Kasi sometimes hindi nila kilala ang architect eh. Sometimes kilala nga nila engineers, 'di ba? Kasi mas marami ang population ng mga engineers kaysa versus sa mga architects, no? Pero right now kasi ang dami na rin ng mga architects, kaya kailangan ma-inform natin ang public na ito yung profession natin at ito yung ginagawa natin. Okay? So, siguro, pwede akong another topic for this, no? So, para mas mabasa natin yung
yung Supreme Court order, no? Kasi syempre, medyo mahaba-haba yan, no? So, mahabang discussion din yan, no? So, medyo technical. And yan, pwede naman nating schedule yan for a more deeper topic. Okay, so for now, ayan muna. And samahan niyo ulit ako next week sa ating Season 2, Episode 6. Okay, so all of my live and is available on Spotify and Apple Podcasts. Okay, so you can listen all of my episodes since I still have yung mga previous season ko, yung season 1 ko, you can still hear that. And marami rin akong mga ano doon, mga pasabog, mga interesting topics, no? So, pwede nyo pa rin siyang balikan. Okay? That's it. Thank you so much and have a good evening. And yeah, good night everyone. Enjoy your night. Bye.